Tito Densyo, Love Stories presents The Secret Past of Mafia. Written by Scripting Your Destiny. May meeting ka po mamayang 3 p.m. Pagpapaalala ng sekretarya ni Zenette na si Irish, na natiling tahimik si Zenette habang naglalakad ng may postura. Biglang nagkagulo ang lahat nang huminto siya dahil nasa harapan na niya si Javen. Balita ko, gusto mo magkaroon ng partnership with Mr. Victor. Mayabang na nakangiti sa harapan niya si Javen, na natiling tahimik si Zenette. Nang mapansin ni Javen na wala siyang balak sumagot ay mas lalong lumaki ang ngiti nito. Mukhang pati si Mr. Victor ay magiging magkaaway tayo. Kumunot ang noo ni Zenette dahil sa sinabi nito. Target mo rin si Mr. Victor? Hindi makapaniwalang tanong niya. 2 beses na tumango si Javen. So tingnan natin kung sino mananalo sa ating dalawa. Nilagpasan na ni Zenette si Javen at hindi ito sinagot. Sumakay siya sa elevator at tinungo ang opisina niya. Hindi siya makapaniwalang pati kay Mr. Victor ay magkakalaban sila ni Javen. Hindi mawala-wala ang ngiti sa labi ni Javen habang papunta siya sa opisina niya. Tapos na ako sa pagiging magkaaway niyo ni Zenette. Hindi ka ba napapagod? Pagod na umupo ang kaibigan niyang si Client sa katapat niyang upuan. Hindi. Sagot ni Javen. Ayos lang sana kung nananalo ka. Pero lagi kang talo. Imagine, sa organization na sinalihan niyo as mafia, magkaaway kayo. Pati itong kumpanya na to na hindi ko alam kung bakit kayong dalawang naging owner. May pas ba kayong dalawa? Natiling tahimik si Javen sa naging mga tanong ng kaibigan niya. Hindi natapos ang rivalry ng dalawa. Lalo na nang nagsimula na silang i-convince si Victor na maging kapartner nila. Huwag ka magpapatalo sa laban na to, Javen. Malaking tao si Mr. Victor. As a Mafia King, hindi ka dapat magpatalo sa Mafia Queen na yun. Kailangan natin ang grupo ni Mr. Victor. May marami siyang assassin dahil nga leader siya. At kapag nakumbinsi mo siya, malaking bilang ang makukuha natin sa kanya. Pagod na nakinig si Javen sa kaibigan niyang dumadada sa tabi niya. Pagkarating niya sa isang restaurant kung nasaan ngayon si Victor ay napatigil siya nang mapansin na nauna na si Zenette sa kanya. Mr. Victor, you're here! Kunwaring gulat na sabi ni Javen nang makalapit siya rito. Can I join? Nakangiti niyang tanong kay Victor bago siya tumingin kay Zenette para asarin ito. Walang emosyon ang mukha ni Zenette pero nakita niya ang palihim na pag-irap nito. Pareho nilang kinumbinsi si Victor na makisanib sa puwersa sa grupo nila. Kunwari pang gulat na makita si Mr. Victor sa restaurant. Alam ko namang alam mo na nandito siya. May ass. Rinig niyang reklamo ni Zenette sa kanya nang umuwi na si Victor. Yeah, your ass. I love your ass. Kumindat siya rito bago siya pumasok sa kotseng huminto sa harapan niya. Anong I love your ass ang pinagsasabi mo? Nakakunot ang noo ni Client habang nagdadrive. Hindi na sinagot ang kaibigan niya. Mas lalong naging mainit ang labanan nilang dalawa nang makuha lang ang oo ni Victor. Ngunit nang makita niyang nagiging malapit ang loob ni Victor kay Zenette, ay imbis na makipagkompetensya siya ay hinarangan na lang niya ang dalawa. Ano bang problema mo ha? Naiinggit ka ba dahil mukhang sa akin mapupunta si Mr. Victor? Kung gusto mo, mag-effort ka. Kapag napunta siya sa akin, kawawa ka. Galit na hinarap ni Zenette si Javen dahil sa pangangambala nito. Nagsiselos ako. Madiing sabi ni Javen. Ha? Wala akong pake. Mainggit ka. Inirapan siya nito. Nagsiselos ako kay Victor. Pagpapaliwanag nito. Wala itong kinalaman sa mga away natin. Nanlaki ang mata ni Zenette. Mukhang hindi inaasahan ang sasabihin ni Javen. Wala ka namang karapatang magselos ha. Wala namang tayo. Tumalikod na sa kanya si Zenette at umalis. Ngunit hindi tumigil si Javen.
Lalo na nang malaman niya ang misyon at gagawin ni Zenith. Nasa bar ngayon si Zenith. Lalasingin niya yung anak ng mayor. May papaamin siya. Bored na sagot ni Client. Dali-daling tumayo si Javen at pinuntahan si Zenith kung nasan man ito ngayon. Nang makapasok siya sa bar, ay agad na hinanap ng mata niya si Zenith. Saka lang niya ito napansin na kausap nga ang target nito. Wala akong kasama ngayon. Tumayo si Zenith at umupo sa hita ng lalaking yun. Dali-daling pumunta roon si Javen at tumayo sa harapan ng mga ito. Pasensya na, natagalan ako. May tinatapos ako sa trabaho. Nanlaki ang mata ni Zenith sa sinabi ni Javen. Umalis ang anak ng mayor nang makita nito ang tindig ni Draven. Galit na hinila palabas ni Zenith ang lalaki. Bakit mo ba ako ginugulo ha? Misyon ko ang ginagambala mo. Wala naman akong pakialam sa mga misyon mo ha. Then bakit mo ginugulo ang mga ginagawa ko? Paggalit na bulong ni Zenith sa kanya. Bakit ka nakaupo sa hita ng lalaking yun? Imbis na sumagot ay nagtanong din ang lalaki. Why do you care? Huwag naman mong papagbawalan na para bang nagsiselos ka. Hindi kita boyfriend, no? Saglit na natahimik si Javen sa sinabi ng dalaga. Inis na naglakad paalis si Zenith dahil sa pumalpak niyang misyon. Kasalanan talaga to ng Javen na yun. Kung hindi lang sana siya nakialam, di sana tapos na to. I can face again my target. Siguradong kilala na niya ako. Panirang Draven na yun. Padabog na isinara ni Zenith ang sasakyan niya. Mabilis siyang nag-drive paalis doon. Napatingin siya sa side view mirror nang makarinig ng ilang beses na pagbusina. Sa kanya napansin ang isang motor na humahabol sa kanya. Drive responsibility, Zenith! Ang bilis mo magpatakbo! Magdahan-dahan ka! Baka mapano ka! Sigaw ni Javen. Ipinaba ni Zenith ang window ng sasakyan niya. Ikaw nga magbilis mag-drive, tapos wala pang helmet na suot. Bago ka magsabi sa iba, tingnan mo muna ang sarili mo. Kaya ko ang sarili ko. Sagot nito. Kaya ko rin ang sarili ko, no? Hindi ako magiging mafia queen sa wala lang, Javen. Kaya wag mo akong maliitin. Pigil galit na sermon ni Zenith kay Javen. Hindi kita minamaliit. Sinasabihan ka lang na mag-ingat ka. Binilisan na ni Javen ang pag-drive bago ito nawala sa paningin ni Zenith. Napailing na lang si Zenith dahil sa sinabi ni Javen bago naging normal ang bilis ng pagdadrive niya. Hindi naman ako sumusunod sa kanya. Baka lang may mabangga akong maliit na hayop sa daan. Kaya binagalan ko. Nag-iingat lang. Pagkausap ni Zenith sa sarili. Hindi ako magpapasunod sa Javen na yun, no? Ang kapal naman niya kung mapasunod niya ako. Hindi alam ni Javen kung bakit niya palihim na sinundan si Zenith hanggang sa ligtas itong nakauwi. Nang masigurado niyang ligtas ito ay umuwi na rin siya para magpahinga. Galit na galit yata sa'yo ah. Bakit mo naman kasi sinira ang misyon niya? Tingnan mo tuloy. 5 araw nang hindi nagpapakita. Nag-focus si Javen sa ginagawa niya at binabaliwala ang sinabi ng kaibigan niyang si Client. Nang umalis na si Client ay napatingin si Javen sa salamin na nasa mesa niya. Bakit kaya hindi na siya pumapasok sa trabaho niya? Imposible naman na may nangyaring masama sa kanya dahil nakita kong safe siyang nakauwi nung gabing yun. Galit ba siya dahil ginambala ako ang misyon niya? Ngunit ilang araw pa ang dumaan pero hindi pa rin bumabalik sa trabaho si Zenith. Walang nagawa si Javen kundi ang hanapin kung nasan man ito. Ginamit niya ang mga koneksyon, mahanap lang ang dalaga. She's somewhere in Batangas. Sagot ni Client sa kanya. Nanatili siya ron for business daw. But based on my research, may nahanap siyang tao doon. At sino naman? Takang tanong ni Javen sa kaibigan. Nagkibit-balikat lang ito. Aba malay ko. Pinuntahan ni Javen ang address na ibinigay ng kaibigan niya kung saan posibleng nandoon si Zenith. Ngunit hindi nga namali ang investigasyon ni Client dahil saktong nakasalubong niya si Zenith na paalis na sana ng bahay nito. Anong ginagawa mo rito? Halatang nagulat ito nang makita siya nito. Following you. Walang pagdadalawang isip na sagot niya. Huwag gayon please, marami akong pinoproblema. Nilampasan siya nito. Then let me help you. Sumunod si Javen sa kanya. Kung ang problema dito ay ang trabaho ko, huwag ka mag-alala. Si Client na yung pinahandle ko muna saglit. Pagkatapos nun ay aalis ako. Just let me help you. Bakit ba desperado kang tulungan at guluhin ako ha?
Bakit ba desperado ka mapansin ko? Hindi ka naman ganyan dati, Javen. Kung dati nag-aaway tayo, konti na lang ay magbarilan, pero ngayon ay konti na lang ay tali ka sa akin dahil ayaw mong umalis ako sa tabi mo. Ano bang nangyayari sa'yo, ha? Kunot noong tanong ni Zenith. Di ba pwedeng gusto kitang tulungan para matapos itong pinagkakaabalan mo at makabalik ka na sa kumpanya para magbangayan ulit tayong dalawa? Paliwanag ni Javen dito. Kailangan ba talaga ng malalim na dahilan para tumulong? Hindi ba pwedeng gusto ko lang? Napatigil sila pareho nang mag-ring ang cellphone ni Zenith. Tutulungan mo ako, di ba? Tanong ni Zenith sa kanya pagkatapos nitong sagutin ang tawag. Kahit nalilito ay tumango na lang si Javen. Ipag-drive mo ako sa lugar na to. May ipinakitang address sa kanya si Zenith. Pumasok na sila sa loob ng sasakyan ng binata. Tahimik lang silang dalawa habang nasa biyahe. Napapatingin si Javen sa kamay ni Zenith na hindi niya mapakali. Panay ang tapik nito sa sariling hita. Huwag kang tingin ng tingin dyan sa hita ko. Kung ayaw mong tadyakan kita sa pagiging manyak mo. Napailing na natawa na lang si Javen sa sinabi ng dalaga. Saglit lang naman. Bago tayo sumulong, sabihin mo muna sa akin kung anong dahilan. Tanong ni Javen habang nagdadrive. Hindi ba pwedeng mag-drive ka na lang? Mataray na singhal ni Zenith sa kanya. Kailangan natin magplano. Paliwanag naman ng binata bago lumiko. Plano? Marunong ka pala niyan? Akala ko go with the flow ka lang eh. Sarcastic na tumawa si Zenith. I can go with the flow. Kaya ko silang patumbahin lahat ng walang plano-plano. Pero iba ngayon. Kasama kita. Kaya kailangan ko mag-ingat. Itinuon ni Zenith ang pansin niya sa labas ng bintana para hindi makita ni Draven ang reaksyon niya dahil sa sinabi nito. Nakidnap ang anak ko. Ilang days na siyang nawawala. Saglit na katahimika nang lumukob sa kanila dahil sa inamin ni Zenith. I don't know where she is. Nandito lang naman siya sa Batangas tapos may nani na nagbabantay sa kanya. Bigla na lang tumawag sa akin yung nani niya nang mawala si Desiree. Dahil sa taranta ko, hindi na ako nakapagpaalam na mag-leave muna sa trabaho. Ngayon mo lang ba nalaman na nakidnap si Desiree? Maingat na tanong ni Draven. Kahapon ko pa nalaman. Hinanda ko ang bayad. Tapos ngayon lang ulit sila tumawag. Tumango-tango si Javen. Tinawagan mo sana ako. Mahinang sabi ni Javen sa kanya. Napairap si Zenith sa hangin. At anong sasabihin ko ha? Javen, help me! Nawawala yung anak ko! Hindi ko alam kung nasan siya! Ganon? Mahinang natawa si Javen sa sinabi ni Zenith. Paano ko malalaman? Hindi mo naman sinasabi. Bakit ko nga sasabihin sa'yo? Close ba tayo? Yun lang. Natawa si Zenith sa sinabi ni Javen. Natigil ang tawanan nila nang mag-ring ang cellphone ni Zenith. Bakit May? Tanong ni Zenith sa nani ng anak niya na si May. Ma'am, nahanap ko na po si Desiree. Kumunot ang noon ni Zenith sa sinabi ni May. Itigil mo ang sasakyan, Javen! Magtatanong pa sana si Javen ngunit nang makita ang seryosong mukha ni Zenith ay tumahimik na lang din siya. Siguradong nakita mo siya, Desiree? Nasaan kayo? Nasa bahay na po, ma'am. Nung kanina inutusan mo ako mamalengke na lang dahil ikaw na maghahanap kay Desiree. Nakita ko po siya sa palengke, ma'am. Paliwanag nito. Oh God! Napatakip si Zenith sa bibig niya at napasabunot sa sariling buhok. Is she okay? Hinahanap ka po niya, ma'am. Naiiyak na sabi ni May. Sorry po talaga, ma'am. Kasalanan ko po. Pinatay na ni Zenith ang tawag bago tiningnan ang recent call niya. Pakihanap tong number na to. Sabihin mo sa akin kung sino yan. Well, sinabi mo naman na gusto mong tumulong, di ba? Dalhin mo siya sa hideout. Ako magpaparusa sa taong yan. Ihatid mo muna ako pauwi. Tumango-tango si Javen at nag-drive na pabalik. Pasok ka muna sa loob ng bahay ko. Kumain ka muna. Nang makapasok si Javen sa loob ng bahay nito ay hindi niya mapigilan ang makaramdam ng kapayapaan. Sinend ni Javen ang number sa kaibigan niyang si Client at pinahanap kung sino ang nagmamay-ari nito. Napatigil si Javen sa pagtingin sa phone niya nang makarinig ng malakas na iyak ng bata. Yakap-yakap ni Zenith ang anak niya habang inaalo ito. Shh! Baby! Nandito na si Mommy! Sorry na! Mommy!
Mami ko! Mas lalong lumakas ang iyak nito. Tahimik lang na pinanood ni Draven si Zenith na pinapatahimik ang anak nito hanggang sa makatulog na ito sa pag-iyak. Gabi na! Uuwi ka pa ba? Tanong ni Zenith pagkatapos nilang kumain. Tahimik lang si Draven at hindi sinagot si Zenith. May guest room kami. Dito ka na lang kaya muna. Nag-leave ako ng 1 week. 1 day pa lang. May 6 days pa ako. Pwede bang magstay muna ako dito? Kalmadong tanong ni Draven. Medyo makapal din yung mukha mo, no? Prenteng umupo si Draven at hindi pinansin ang sinabi nito. Napailing na lang si Zenith. May, pakituro sa kanya yung guest room. Ikaw na lang. Tumayo ka agad si Draven para pigilan si Zenith. Sasamahan ko yung anak ko. Manahimik ka nga dyan. Napahawak si Draven sa tiyan niya dahil sa pagsiko sa kanya ni Zenith. Wala siyang choice kung di ang mag-behave. Baka paalisin pa siya nang wala sa oras. Diyos ko Lord. Napahawak si Draven sa dibdib niya nang makita sa salamin na nasa gilid ng kanyang kama ang isang batang naka-white dress at gulong-gulo ang buhok na nasa may pinto. Atakihin yata ako sa puso ko rito. Bulong ni Draven sa sarili. Because you're old na po, so be careful with your heart. It might fall and break. Intusenteng sabi ng bata sa kanya. Pinisil ni Draven ang ilong niya. Ini-English ako ng bata. Nakaka-nosebleed. Where's Desiree? Napatingin sa may pinto si Draven nang marinig ang tarantang boses ni Zenith. Nasaan ang anak ko, May? Nilapitan ni Draven ang bata bago ito kinarga. Draven! Nawawala si Desiree! Nawawala ang anak ko! Akmang bubuksan ni Draven ang pinto nang binuksan nito si Zenith. Nagulat pa ito nang makitang hawak niya ang anak nito. Oh my God! Desiree! Hinaplos ni Zenith ang pisngi ng anak niya. Kain na tayo! Napatingin si Draven kay Desiree dahil yun din ang sinabi ng bata. Ang pinagkaiba lang ay may po ito maliban sa kanya. Kumain na silang tatlo. Naglaro rin sa may garden si Desiree na parabang walang nangyari dito. What happened that day, Desiree? Tanong ni Zenith sa anak nang dumaan ang 4 na araw. Bakit napunta ka sa palengke? Akala ni mami mo wala ka sa akin. Don't do that again, okay? Sorry po, mommy. Napayuko si Desiree. Na-curious po kasi ako kung anong itsura ng labas ng bahay eh. Nasa labas po ako lagi kasama si Nani. Tapos, minsan hindi ko po nakakalaro si Nani dahil busy po siya sa labahin niya at paglilinis. I can contact naman you po, Mami. Busy ka po palagi eh. I'm so sorry, baby. Napakagat si Zenith sa ibabang labi niya para pigilan ang pag-iyak. Babawi si Mami sa'yo. Bumawi nga si Zenith sa anak niya dahil kinabukasan ay nag-shopping sila. Sumabay na rin si Draven dahil siya ang ginawang driver ng mag-ina. Hindi na rin siya nagreklamo dahil mukhang masaya naman ng bata. Pinanood lang ni Draven si Zenith at Desiree sa pagsha-shopping. Pero minsan ay sinasali siya ng bata para siguraduhin na hindi siya naboboard. Thank you po for today, friend ni Mami. Masayang pagpapasalamat sa kanya ng bata. Walang anuman. He answered nonchalantly. Pinatulog muna ni Zenith si Desiree bago niya dinaluhan sa may sala si Draven. Friend ni Mami pala ha? Pang-aasar niya kay Zenith. Anong gusto mong sabihin ko sa anak ko? Kaaway ni Mami yan? Natawa na lang si Draven dahil sa pagiging piloso pa ni Zenith. Kinabukasan ay nagising na lang si Zenith nang wala na si Desiree sa kwarto. Tinungo niya rin ang kwarto ni Draven at nagbabaka sakaling nandoon ito. Pero wala rin si Draven sa kwarto nito. May, nasaan ang dalawa? Tanong ni Zenith kay May nang makasalubong niya ito sa may hagdan. Nasa labas po, ma'am. Dumiretso si Zenith sa labas. Sa kanya nakita si Draven at Desiree na nagtatanim. Good morning. Bahati ni Zenith sa dalawa nang makalapit siya. Oh God! Draven! Malakas na tili ni Zenith nang mabasa siya sa hawak na hose ni Draven. Ala ka, sorry. Ginulat mo kasi ako eh. But he don't look sorry. Nakangisi pa nga ito kay Zenith na mukhang sinadya nitong basain siya. We're watering the plants, Mommy. Nagtanim din po kami ng flowers. Tinuruan po ako ng friend niyo po, Mommy. Masayang sabi ni Desiree.
Ngumiti siya sa anak bago masamang tiningnan si Javen dahil binasya siya nito. Hindi ko sinasadya, Zen. Malakas na tumawa si Javen at tumakbo palayo nang maagaw ni Zenet ang hose na hawak niya. Stop! Hey! Me too, Mami! Tumakbo rin si Desiree at nakisali sa kanila. Kaya ang ending, basa silang tatlo nang huminto sila. Naligo muna sila para hindi magkasakit. Nang matapos ay sinamahan nila si Desiree na manood ng Barbie. Hindi ko na-imagine na si Javen, the Heartless Mafia, ay manonood ng Barbie. Pagpaparinig ni Zenet dito. Hindi ko rin na-imagine na si Zenith, the Ruthless Mafia, ay sweet na mami at nanonood ng Barbie para sa baby niya. Inirapan niya si Javen dahil sa sinabi nito para maitago ang ngiti niya. Kahit na nakatulog si Desiree sa hita ni Zenet, ay nanonood pa rin silang dalawa ng Barbie. Sino ang ama ni Desiree? Tanong ni Javen sa gitna ng katahimikan. Patay na. Pinatay ko. May mayabang na ngiting nakaukit sa labi ni Zenet. Cheater kasi, kaya pinatay ko. Tumango si Javen at hindi na nagsalita pa. Hindi ka naniniwala? Tawang tanong ni Zenet dito dahil sa tahimik na reaksyon nito. Nagkibit-balikat na lang si Javen. Sabi mo eh. Nagtawanan silang dalawa. Dumating ang araw na kailangan nang bumalik ni Draven sa trabaho. Balik ka po, Tito Pogi, ha? Lumuhod si Javen para magkapantay sila ni Desiree. Dadalawin ka palagi ni Tito Pogi para may kalaro ka, okay? Ilang beses na tumango si Desiree na may nakaukit na ngiti sa labi. Promise po yan, ha? Ngiti lang ang isinukli ni Javen bago niya ginulo ang buhok ng bata. Nang makabalik na sa trabaho si Javen ay panayang video call nilang dalawa ni Desiree. May nakita po akong butterfly, Tito Pogi. Nagdidilig po ako palagi para po lumaki yung magaganda na tinanim natin dito. Masayang pagkukwento ni Desiree. Nakangiti lang si Javen habang nakikinig sa mga kwento ng bata sa kanya. Javen, ito na pinapahanap po. Diyos ko, end of the world na ba? Gulat na gulat si client nang maabutan si Javen na nakangiti. Marunong ka palang umiti ah. Shut up, client. Pinandilata ni Javen ang kaibigan. Busy ka po ba, Tito Pogi? End ko na po yung call, ah. No baby, I'm not busy. Malambing na sabi ni Javen sa bata. Sino yan? Lumapit si client at sumilip sa kausap niya. May bata. May anak ka na? Hindi sinagot ni Javen ang kaibigan niya. Anak mo? Kawig mo yung bata ah. Sinamaan ng tingin ni Javen ang kaibigan dahil sa madaldal nitong sinasabi. Sinong kausap mo, baby? Umayo si Javen ng upo nang marinig ang boses ni Zenet. Javen? Kailan ka babalik sa trabaho? Nandito na yung pinapagawa mo sa akin. Mahinang sabi ni Javen. Nanlaki ang mata ni client sa narinig mula kay Javen. Ilang saglit lang bago namatay ang tawag. Pinagawa mo sa akin yung pinagawa ni Zenet sa'yo? I feel betrayed, dude. Fake friend ka pala. Kunwaring nagtatampo na sabi ni client. Ako naman nagtrabaho nito. Ako na magbibigay kay Zenet once na bumalik siya sa trabaho. Kinuha ulit ni client ang folder na ibinigay nito. Pinalo naman ni Javen ang kamay ng kaibigan. Ako na. Umalis ka na nga. Nagpigil ngiti si client bago nakapamulsang naglakad paalis. Love is in the air. Unti-unti nang natutunaw ang niebe. Ilang araw ang dumaan bago tuluyang bumalik si Zenet sa trabaho. Nang makasalubong niya ito ay nakaukit pa rin sa mukha ng dalaga ang walang emosyon nitong mukha. Nataranta mga empleyado nang makitang papalapit si Javen kay Zenet. At may office. Malamig na sabi ni Zenet nang makalapit siya dito. Tahimik na sumunod si Javen kay Zenet. Nang makarating sila sa opisina ay binigay ni Javen ang folder. That's the info about sa number na tumatawag sa'yo at nagpapanggap na kidnapper ng anak mo. Paliwanag niya. Salamat dito. Tumango si Zenet. What? Pwede ka nang umalis. Bakit ka pa tumatayo dyan? May kailangan ka pa ba? By the way, nagpahabilin pala si Desiree sa akin na pumunta ka raw sa Sunday. Ipagbibake ka niya. Sure. Ngiting sabi ni Javen. Zenet. Bakit? Magsalita ka nga, ang creepy mo. Nakangiwing napatawa si Zenet. Kung kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang ako ah.
Saglit na natigilan si Zenith bago siya sumandal sa upuan niya. Then, pwede ka bang mag-back out kay Mr. Victor? Ipaubaya mo na siya sa akin. Kulang kami sa tauhan. Magandang koneksyon ng kay Mr. Victor lalo na't assassin siya. Pagbibiro ni Zenith. Sure. Nanlaki ang mata ni Zenith dahil sa walang pagdadalawang isip na sagot ni Javen. Seryoso ka? Nagbibiro lang ako. Ako hindi. So call me when you need my help. I'll be there. Tumalikod na si Javen at umalis. Hindi pa rin makapaniwala si Zenith sa sinabi ni Javen sa kanya. Akala niya ay nagbibiro lamang ang binata pero nang nakipagkita ulit siya kay Victor ay nagpirmahan na sila ng kontrata. Thank you, Mr. Victor. Nakapag-shake hands si Zenith kay Victor na malaki ang ngiti sa kanya. Abangan ko ang posibleng mangyari while partner tayo, Zenith. Kailangan ko nang umalis. Marami pa akong gagawin. Tumango si Zenith at tiningnan muli na umalis si Victor. Tinawagan kaagad ni Zenith si Javen para papuntahin sa restaurant kung nasaan siya. Ilang saglit lang ay dumating na ito. Saktong-sakto. Gutom na ako. Rinig na sabi ni Javen pagkalapit nito kay Zenith. You really give Mr. Victor to me? Hindi makapaniwalang sabi ng dalaga. Yan lang ba pag-uusapan natin dito? Tara, kain na muna tayo. Gutom na ako. Waiter! Nag-order muna silang dalawa ng pagkain. Hindi mapigilan ni Zenith ng pagmasdan si Javen habang maganang kumakain. Gutom na gutom ah. Hindi ako pinakain ni client. Galit kasi siya sa akin. Siya kasi ang pinaimbestigahan ko sa pinapahanap mo. Tumatango-tango si Zenith. Nang matapos silang kumain ay sabay na silang dalawa na pumasok sa trabaho. Uuwi ka bukas? Tanong ni Javen habang ang tingin ay nasa daan. May kailangan akong tapusin kaya mukhang hindi muna ako makakauwi. Tatawagan ko naman si Desiree. Paliwanag ni Zenith. Kumunot ang noo ni Javen. Hindi mo ba pwedeng ipagsantabi muna yan? Weekend na weekend bukas. Bigyan mo naman ng oras si Desiree. May kailangan lang talaga akong tapusin. Pagod na sabi ni Zenith. Babawi naman ako eh. Kailan? Kailan ka babawi sa anak mo? Kung malaki na to, may sariling isip na. Gumawa ka ng paraan. Sabay tayong pupunta sa Batangas bukas. Maotoridad na boses ni Draven kaya wala siyang nagawa kundi ang manahimik na lang. Tinapos na ni Zenith ang lahat ng trabaho niya para makapunta siya sa Batangas bukas. Kahit na antok ay kailangan niya pa rin itong tapusin. Ngunit hanggang sa makatulog siya dahil hindi na niya kinaya ang antok. Zenith, gising na. Kumunot ang noo ni Zenith bago nag-angat ng tingin. Umaga na. Bakit ka dito sa opisina mo natulog? Oh God! Kinalkal ni Zenith ang mga gamit niya. Hindi pa ako tapos! Napatigil siya nang makitang tapos na ang lahat. Hindi siya makapaniwalang napatingin kay Javen. Hindi ko pa tapos ang lahat ng to kagabi. Baka nag-sleepworking ka. Kibit balikat na sagot ni Javen. Napangiti siya rito at napailing. Umuwi muna si Zenith sa kondo niya para magbihis at maghanda. Nang matapos siya ay naghintay sa labas si Javen. Nag-drive na ang binata patungong Batangas. Mommy! Tito Pogi! Masayang sumalubong sa kanila si Desiree. Iyan ang naging routine ni Javen. Magtrabaho sa weekdays at tumungo sa Batangas tuwing weekend. Dahil na rin sa nangako siya kay Desiree. Sinasabay niya rin si Zenith para magkaroon ng bonding time ang mag-ina. Thank you sa paghatid. Lumabas na si Zenith sa sasakyan ni Javen bago siya umuna na sa loob dahil ipapark pa nito ang sasakyan. May mga bumati sa kanya habang padaan siya. Dahil umabsent si Irish ay siya na ang nagtimpla ng kape para sa sarili niya. Nakita niyo ba si Madam kanina? Lumabas siya sa kotse ni Sir Javen. Napahinto si Zenith nang marinig ang usapan na yon. Talaga ba? Nag-away na naman kaya sila? Kumuha ng baso si Zenith at nagtimpla ng kape habang pinapakinggan ang chika ng mga ito. Napapansin ko lately, hindi na sila masyadong nag-aaway. Saka, pumupunta nga si Sir Javen sa opisina ni Madam eh. Saka isa pa, nalaman ko sa guard natin ng duty sa gabi na inumaga na ng uwi si Sir at Madam. Tumatango-tango si Zenith. Baka yan yung araw na tinapos ni lahat ng pending na trabaho niya para makapunta sa Batangas. Saka isa pa,
Alam niyo ba yung dating magkaibigan si Sir at Madam? Ano ba? Makinig nga kayo sa akin. Bakit kayo naniniko dyan? So ito na nga ang latest. Magkaklase nung high school at nung college si Madam at Sir. Magkaklase nga kami nung high school, pero schoolmate kami nung college. Paliwanag ni Zenet. Ah, ganun pala yun. Tumango-tango pa ito. Madam? Nandito po pala kayo. Sorry po. Kinuha ni Zenet ang baso niya bago hinarap ang mga ito. Back to work, girls. Wala kayong mapapala sa buhay ng ibang tao. Umalis na siya doon. Naging busy si Zenet sa dumaan na mga araw. Pero hindi pa rin nakakalimutan ni Javen na yayain siyang mag-lunch at magtungo sila sa Batangas every weekend. Laman na laman kayo ng chismisan dito sa kumpanya. Bored na sabi ni Irish. Kumunot ang noo ni Zenet sa sinabi ng sekretarya niya. Chismis? Bakit naman? Kasi naman. Umupo si Irish sa katapat na upuan ni Zenet. Dati, kulang na lang ay magpatayan kayo. Tapos ngayon ay para kayong nilalanggam sa sobrang sweet. Paanong sweet ang sinasabi mo dyan? Pilit na inalala ni Zenet kung kailan siya naging sweet kay Javen. Sa naalala niya ay halos tinarayan lang niya ito. Napatigil sila nang makarinig ng pagkatok. Tapos ka na ba? Sabay na tayo mag-lunch. Sumilip si Javen. Yan ang sweet na sinasabi ko. Bulong ni Irish. Pero marami lang nagsasabi na bagay kayong dalawa. Tumayo ito at lumapit kay Javen. Tapos na yan. Hindi pa lumalabas. Parang ikaw nga yung hinihintay niya eh. Lumabas na si Irish sa opisina ni Zenet. Napailing na lang si Zenet sa inasta ng sekretarya. Nag-ayos na siya bago siya sumabay kay Javen para sabay na silang mag-lunch. Laman na tayo ng chismis. Pagbukas ni Zenet sa topic habang kumakain sila. Ayaw mo nun? Natatawang sabi ni Javen na mukhang na-e-enjoy pa. Napailing na lang si Zenet. Hindi ka ba nafe-feel awkward? Dati kasi magkaaway tayo lagi. Kaya siguro nagtataka sila kung bakit bigla tayo nagkasundo. Let me correct it. Inaaway mo ko palagi. Hindi kita inaaway, no? Natatawang napailing na lang si Zenet at hindi pa nagsalita dahil totoo naman talaga. Saka lang nag-recall sa kanya mga pangyayari. Wala man palang ibang ginagawa si Javen. Siya lang talaga ang laging mainit ang ulo sa binata. Thank you po rito, Tito Pogi! Masayang tinanggap ng anak niya ang bigay na dal ni Javen dito. Mukhang napapalapit na ang loob ng anak ko sa iyo kaysa sa akin. Pagbibiro niya dito. Kabahan ka na. Kapag nag-away tayo, sa akin na yun sasama. Napairap si Zenet at pinalo sa braso si Javen na tumatawa lang sa tabi niya. Napapansin na nga ni Zenet na komportable ang anak niya kay Javen. Hindi niya mapigilan ng mapangiti habang tinitingnan ng palagi ang dalawa na nagbabanding. Nang mahanap na niya ang taong nagpanggap na kidnapper ng anak niya, ay nakaharap lang siya sa nakasaradong pinto. Bago pa siya pumasok ay kinuha niya ang cellphone at dinaya lang numero ni Javen. Ilang ring lang bago ito sumagot. Hello? Gutom ka ba? Gusto mo dalang kita ng pagkain? May kailangan ka ba? Gusto mo ng tulong? Napangiti si Zenet nang marinig ang sinasabi ni Javen. Puntahan mo ako sa address na ititext ko sa'yo. Pinatay na niya ang tawag at tinext ni kay Javen ang address kung saan silang dalawa magkikita. Ilang minuto lang ang hinintay niya bago dumating si Javen. Bakit ka nandito? May problema ba? Ang lalim na ng gabi oh. Nahanap ko na yung taong nagpapanggap na kidnapper ni Desiree. Napatahimik si Javen sa narinig. Nasa loob siya. Sabi mo kasi sa akin, kapag kailangan ko ng tulong mo, tawagan lang kita. Tumango si Javen. Nung may tutulong ko sa'yo. Hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam kung bakit kita tinawagan. Samahan mo lang ako dito. Pinihit na ni Zenet ang doorknob at binuksan ang pinto bago sila pumasok. Sino yan? Tanong ni Javen. May lalaking nakaupo sa isang upuan. Nakatali ito at nakatakip ang mata. Si Emil. Hindi siya masyadong kilala sa organisasyon ninyo. Pero isa siyang mautak na gangster. Parang sa akin siya may atraso. Pero bakit ikaw ang tinatarget niya? Kunot noong tanong ni Draven. Hindi ko rin alam. Pinanood ni Javen si Zenet na resolbahin ang lahat. Pero wala itong nakuhang sagot kay Emil. Napailing na lang si Javen. Hayaan mo muna yan.
Tinapik ni Javen ang balikat ni Zenith. Kumain muna silang dalawa bago niya hinatid pa uwi ang dalaga. Si Desiree yan? Tanong ni Client kay Javen nang mapansin itong wallpaper niya ang picture nilang tatlo ni Zenith at Desiree. Nagtatrabaho siya nang bigla na lang pumasok si Client sa opisina niya. Oo. Nakangiti niyang sagot dito. Ano ba talaga ang pas yung dalawa ha? Magkaibigan lang ba talaga kayo? 'Di ba nabuo itong kumpanya nyo dahil sa pagiging magkaibigan ninyo? Nalilitong tanong ni Client. Curious ka? Eh di imbestigahan mo. Natatawang sagot ni Javen. Yan talagang hinihintay kong masabihin mo eh. Matagal ko nang gustong imbestigahan ng nakaraan yung dalawa. Pero ayaw ko manghimasok. Umayos na si Client na sigurado siyang mag-iimbestiga na. Kinabukasan ay gulat na gulat si Client na humarap sa kanya. Mukhang hindi makapaniwala sa mga nalaman. Hindi mo ba anak si Desiree? Natry mo na bang magpa-DNA test? Tanong kaagad ni Client. Hindi nga ako nagpa-DNA. Pero kahit na wala akong ginawa, hindi ibig sabihin nun ay akala ko nang hindi ko anak si Desiree. Alam kong sa akin si Desiree. Hinihintay ko lang na sabihin ni Zenith sa akin. I respect her kaya hindi na ako nakialam. Sagot niya sa kaibigan. Paano kapag walang planong sabihin si Zenith na anak mo nga si Desiree? Walang sikreto na hindi nabubunyag Client. Alam kong lalabas din ng lahat ng nakaraan namin. At kung sakali mang wala talaga siyang plano na sabihin at aminin, mananatili pa rin ako sa tabi ni Desiree. Hinaplos niya ang screen kung saan nandun ang litrato ng bata na may malaking ngiti na nakaukit sa labi nito. Inspired si Javen sa trabaho dahil alam niyang may uuwian siya kada Sabado at Linggo. Hindi ka ba napapagod? Pagkatapos mo rito, babiyahe ka pa Batangas para lang dumalaw kay Desiree. Kinuha na ni Client ang folder. Nakakapagod man ang biyahe, pero worth it kapag nakita ko na yung ngiti ng bata. Sagot ni Javen kay Client. Napailing na napangiti na lang ang kaibigan sa narinig na sagot ni Javen. Mukhang tinotoo mong maging amas ng bata ah. Malis ka na nga. Marami pa akong tatapusin. Pagtataboy niya sa kaibigan na kinukulit na naman siya. Tinawanan lang siya ni Client bago ito umalis nang may tumawag. Naiwan siyang mag-isa sa opisina niya kaya nakafocus siya sa pagtatrabaho. Alam mo ba yung kumakalat ngayon? Yung kumakalat na picture! Napatigil sa pagtrabaho si Javen nang bumukas ang pinto ng opisina niya at sumugod si Zenith. Anong picture? Tinanggap niya ang binigay ni Zenith. Saka lang niya nakita ang wallpaper niya. Sino naman ang kumuha nito? Tsaka, ano namang problema sa kumakalat na picture na to? Mukha tayong isang pamilya dyan. Ako ang mama, ikaw ang papa at si Desiree ang anak. Akala nilang lahat ay meron tayong past. Akala nila ay hindi lang tayo magkaibigan nun, kundi meron din tayong relasyon. Sigaw ni Zenith. Bakit? Hindi ba? Malamig pa sa bangkay na tanong ni Javen. Hindi lang naman tayo magkaibigan dati ah. Nagkaroon din tayo ng relasyon. So ano naman ngayon? Meron tayong past dalawa, Zenith. Tapos na yon. Matagal nang tapos yon. Simula nung nag-cheat ka, wala na. We're done. Sinuntok ni Zenith ang dibdib ni Javen dahil sa inis. Hindi ako nag-cheat, Zen. Ilang beses kong sinabi sa'yo yan, pero ayaw mong maniwala. Kaya paniwalaan mo ang gusto mong paniwalaan. Pagod na sabi niya. Saka ano naman ngayon? Kumunot ang noo na tanong ni Javen. Ano bang pinoprotektahan mo? Yung anak mo? O yung posisyon mo? Kailan ka ba nagkaroon ng paki kay Desiree? Hindi ka pupunta at dadalaw sa Batangas kung hindi kita laging sinasabihan. Hindi ko alam, Zenith. Parang mas importante pa sa yung posisyon mo kaysa sa bata naghihintay sa'yo. Napatigil si Javen nang may malakas na tumama sa pisngi niya. Saka lang niya naramdaman ang hapdi ng pisngi niya nang makita niya ang namumulang mata ni Zenith. Wag mong kini-question ang pagiging ina ko kay Desiree, Javen. Wala kang alam. Binangga ni Zenith ang balikat ni Javen at umalis. Inis na umupo si Javen sa upuan bago niya hinaplos ang pisngi niya at pumikit. Ayos ka lang ba? Nakita akong lumabas si Zenith sa opisina mo. Nag-away ba kayo? Pumasok si Client at tinanong siya. Tsaka, bakit namumulay ang pisngi mo? Nanlaki ang mata ni Client at lumapit sa kanya. Iniwas ni Javen ang mukha niya sa kamay ng kaibigan. Nag-away ba kayo? Bakit parang gulat na gulat ka nang malaman na nag-away kami? Everyday routine naman namin yan, di ba?
Tawang sabi ni Javen sa kaibigan. Dati oo, pero ngayon hindi na kaya. May mga nagbago na. Umupo na lang si client at nag-iwas ng tingin. Bakit ba ang complicated ng buhay mo? Nilunod ni Javen ang sarili niya sa trabaho para makalimutan ang lahat. Hindi rin naman siya makalapit kay Zenith para humingi ng tawad dahil umiiwas ang dalaga sa kanya. Javen! Javen! Napatigil si Javen nang marinig ang tarantang boses ni client. Bakit ba? Ingay mo. Ipinagpatuloy na niya ang tinigil niyang trabaho. Nasa employees area si Zenith. Kalmadong sabi ni client. Anong ginagawa niya ron? Ewan ko. Puntahan mo. Tumayo si Javen at lumabas sa opisina niya at tinungo kung nasaan ngayon si Zenith. Walang emosyon ang mga mata ni Zenith habang nakatayo sa harapan habang ang mga empleyado ay halatang natatakot na sa dalaga. Tumigil na kayong lahat! Hindi anak ni Javen si Desiree. Isang beses ko lang sasabihin sa lahat ang lahat ng bagay na to. Kaya makinig kayo. Natayo ang kumpanya na to dahil magkaibigan kami dati ni Javen. At wala kaming relasyon dati. Hindi naging kami at hindi niya anak yung anak ko. Once na may marinig ulit akong chismis tungkol sa akin at kay Javen, lalo na kapag nadawit ang pangalan ng anak ko, pakilagay na lang sa kahon yung mga gamit mo at umuwi ka na dahil you're fired. Naglakad na paalis si Zenith. Nilukob ng katahimikan ng lahat. Napabugan ng hangin si Javen bago siya nagtungo sa opisina niya. Ayos ka lang ba, Javen? Tanong kaagad ni client nang makapasok ito sa opisina niya. Tahimik lang siya at hindi na ito sinagot. Nang dumating ang weekend ay pinuntahan niya si Zenith sa opisina nito. Ah, wala rito si Madam. Kakaalis lang po. Salubong sa kanya ni Irish. I'm not lying po, sir. Promise po. Kakaalis lang niya. Tumango siya bago umalis doon. Nagdali-dali siyang bumaba saka nakita si Zenith na papaalis pa lang sana. Kausap nito ang isang guard. Siglit! Napatingin si Zenith sa kanya habang bumati naman sa kanya ang guard. Alis ka na ba? Saan? Kunot noong tanong ni Zenith. Papuntang Batangas. Sagot ni Javen. Tumigil ka na sa pagpunta mo sa Batangas. Huwag kang mag-alala. Magiging mabuting ina ako sa anak ko. Napatigil siya sa sinabi nito. Bakit naging bigla ako sa Batangas? Huwag mo muna siyang dalawin ulit. Baka akalain ni Desiree na ikaw ang ama niya. Tumalikod na ito at umalis. Galit na sinuntok ni Javen ang dingding bago siya bumalik ulit sa opisina niya. Gusto man niyang tawagan si Desiree pero nire-respeto niya ang gusto nito. Ina pa rin ito ni Desiree at ayaw niyang mas lalong magalit sa kanya ang dalaga. Dumaan ang mga araw na tumatawag sa kanya si Desiree, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Bakit hindi mo sinasagot? Kinuha ni client ang phone niya at sinagot ang tawag. Tito Pogi, bakit ka po hindi ka na po dumadalaw dito? Did I do something wrong po ba? Napaayos ng upo si Javen nang marinig niya ang iyak ni Desiree sa kabilang linya. Tito Pogi, punta ka po rito. Sorry na po. Tumikim si client nang marinig ang malambing at umiiyak na boses ni Desiree. Mukhang napalapit na talaga sa'yo yung bata. Pinatay ni Javen ang tawag. Hinayaan na ni Javen ang mag-ina. But he still cares about Desiree. Baka ano na ang nararamdaman ng bata dahil sa biglaan niyang hindi pagpaparamdam. Hindi na pumapasok si Zenith. Baka alam mo ang dahilan. Isang araw ay biglang lumapit sa kanya si Irish. Hindi ba dapat alam mo dahil ikaw ang sekretarya niya? Kunot noon na sagot ni client. Hindi ikaw ang tinatanong ko. Pagmamataray ni Irish kay client. Hindi ko alam kung bakit hindi na siya pumapasok. Pero sigurado ako nasa Batangas siya. Sagot ni Javen. Nanganganib ang posisyon yung dalawa. Alam mo ba? Nakatanggap ka ba ng email galing sa mafia boss? Akmang aalis si Javen nang marinig niya ang sinabi ni Irish. Alam mo tungkol sa posisyon nila? Gulat na tanong ni client. Siyempre, hindi lang ako sekretarya niya no. Kaibigan niya rin ako. Sagot ni Irish. I received an email from boss. Nabalitaan niyang kumakalat sa kumpanya. Sagot ni Javen. Tungkol sa dating magkarelasyon kaming dalawa at posibleng anak ko si Desiree. Paano niyo naman nalaman yun? Gulat na tanong ni client. May nag-imbestiga kasi about sa nakaraan nilang dalawa. Tapos ipinagkalat niya. Sino ba sa atin na magaling mag-imbestiga? Hindi ba ikaw, client?
Nanlaki ang mata ni Client sa sinabi ni Irish. Hindi tayo close babae ka pero kung makapagbintang ka, wagas na wagas ha. Bakit? Kilala mo ba ako? Enough ba yung nalalaman mo para husgahan ako? Pinigilan ni Client ang sarili na sugurin si Irish dahil babae pa rin ito. Bakit? Hindi mo ba sila inimbestigahan? Natahimik saglit si Client. Pinaimbestigahan ko sila. Pero may permiso galing kay Javen. Paanong ako ang magkakalat ha? Enough, please. Pagpapatahimik ni Javen sa dalawa. Punta mo si Zenith sa Batangas. Ititext ko sa iyo ang address. Sabi mo sa kanya lahat ng nangyayari dito. Alam ko may gagawin siya para mawala na lahat ng problema. Ganyan naman siya eh. Ang image lang niya ang mahalaga sa kanya. Umalis na si Javen at tinungo ang opisina niya. I really did not, Javen. Maniwala ka sa akin. Tarantang sabi ni Client na sumunod pala sa kanya. Please, maniwala ka naman oh. Hindi ko sasayangin yung pagkakaibigan natin. Hindi ko, ang ingay mo. Pagputol ni Javen sa sasabihin niya. Alam kong hindi mo ako tatraydorin. Kumalma ka, hindi kita pinagbibintangan. Parang nabunutan ng tinik si Client sa sinabi ni Javen. Kinalma ni Client ang sarili bago umupo. But this is your fault, so clean this up. Tumango si Client. I will. Anong gagawin ko? Tingnan mo mga CCTVs at alalahanin mo kung saan mo huling nilagay ang folders na naglalaman ng pass namin ni Zenith. Kapag may mga suspect ka na, ibigay mo sa akin. Sabay nating iimbestigahan at aalamin ng rason kung bakit niya kinakalat ang tapos na. Seryosong sabi ni Javen dito. Tumango si Client at umalis na. Pinuntahan nga ni Irish si Zenith dahil ilang araw lang ang lumipas nang bumalik si Zenith sa kumpanya. Nakatanggap ka rin ng email? Hindi interesadong boses na tanong ni Javen nang makaharap niya si Zenith. Wala. Sagot nito at umupo. How careless you are. Hindi mo malang pinigilan niyang kaibigan mong imbestigahan ang nakaraan natin. Tingnan mo kung ano nangyayari ngayon. Wag na wag mong sisisihin si Client. Malamyang sabi ni Javen. What? Kasalanan naman talaga niya kung bakit kumakalat ngayon ang nakaraan na yan. Kung papipiliin ako, hindi ko uulitin ang ginawa ko noon. Hindi kita mamahalin. Sana naging magkaibigan na lang tayo. Sana sinagot ko yung isa kong maliligaw imbis na sa'yo. Sana siya na lang. Masaya sana kami ngayon at wala ng gulo. Talaga bang magiging masaya ka? Mayabang nang umiti si Javen. Kahit hindi naging maganda ang wakas natin, I know kung gaano ka kasaya noong mga araw na kasama mo ko. I gave my best para lang maging better partner sa'yo. Kasi kung ako ang tatanungin, uulit-ulitin ko yung nakaraan natin. Pipiliin ko pa rin na makasama ka. Umirap sa kawalan si Zenith. Ayusin mong gulong to, Javen. Napatigil silang dalawa nang mag-vibrate ang phone ni Zenith. Saka lang nalaman ni Javen kung ano yung nag-pop up nang padabog na nilagay ni Zenith ang phone sa table niya. Nag-email na sa akin si boss. Tingnan mo kung anong consequences ang nagawa ng kaibigan mo. Tayo ang naiipit, hindi siya. Hindi ba talaga traitor ang taong yan? Baka naman nagpapanggap lang niyang mabait para mapalapit sa'yo. Huwag na huwag kang magsasabi ng hindi maganda sa kaibigan ko. Sa harapan ko pa talaga mismo, Zenith. Talaga lang ah. Padabog na umalis si Zenith. Kung wood lang ang pintuan niya ay sigurado siyang malakas ang ingay ng pagsara nito. Tama nga rin naman siya. Mahinang sabi ni Client. Huwag mo na yung pansinin. Galit lang siya. Alam mo naman kung gaano ka-importante sa kanya yung posisyon niya. Pagod na sabi ni Javen, ngunit hindi pa rin tinigilan ni Zenith si Client. Ito ang sinisisi sa lahat ng nangyayari na ipinagtataka ni Javen dahil hindi naman ganun ang dalaga. Talagang habang totoo ka kay Javen? Napatigil si Javen at Client dahil sa sinabi ni Zenith. Nanatiling tahimik si Client na ipinagpapasalamat ni Javen dahil ayaw niya niyang gumulo pa kapag pinatulan ng kaibigan niya ang dalaga. Habang nagtatrabaho si Javen ay bigla na lang pumasok si Zenith sa opisina niya. Alam mo kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin napapasang report sa'yo ang magaling mong kaibigan, Javen? Magaling siyang mag-imbestiga. Bakit kaya hindi niya matukoy-tukoy kung sinong may kagagawa ng problema natin ngayon? Napakasimpleng gawin lang naman. Anong patutunguhan naman itong mga sinasabi mo sa akin ngayon? Pagod na tanong ni Javen. Kasi may kinalaman siya sa lahat ng nangyayari. Hindi niya masabi. Dahil hindi niya maamin sa'yo. Alam kong wala siyang balak sabihin sa'yo.
Kaya ako na mismo ang nag-imbestiga para magising ka sa katotohanan na tinatraidor ka ng kaibigan mo. Pumikit si Javen sa mga sinabi ni Zenith para pakalmahin ang sarili niya. Ano bang alam mo kay client? Natigilan si Zenith sa malamig na boses ni Javen. Napailing na lang si Zenith at iniwan ng isang folder sa mesa ni Javen bago ito umalis sa opisina niya. Napabuga ng hangin si Javen bago ito kinuha at binasa. Napahilot siya sa sentido niya bago itinulog na lang ang lahat. Kumain ka na muna. Si client agad ang sumalubong sa kanya pagkagising niya. Wala akong gana. Binigay niya kay client ang folder na binigay ni Zenith. Naging tama ang lahat nang makita niya ang gulat sa mukha ni client. Nabitawan pa nito ang folder na hawak. Kita ni Javen ang kaba sa mukha ni client habang nakatingin sa kanya. Napabuga siya ng hangin bago sinuklay ang buhok niya. Bumuka ang bibig ni client para mapaliwanag nang itaas niya ang kamay para patigilin ito. Huwag ka na magsinungaling. Sabihin mo lang sa akin ang totoo. Napayuko si client sa sinabi ni Javen. Bakit mo nagawa to? Hindi pala sinadyang may kumuha ng infos na yun sa'yo, kundi ikaw mismo ang nagbigay sa nag-utos sa'yo. Sa anong dahilan, client? Tanong ni Javen sa kaibigan. Magsalita ka, pakiusap. Pagod na ako sa mga nangyayari. Hindi ko nakikita ang anak ko. Galit na galit sa akin si Zenith. Nanganganib ang posisyon ko. Tapos ngayon nalaman kong ikaw ang may kagagawa ng lahat ng to. Naiipit din naman ako eh. Kung hindi ko gagawin ang gusto niya, papatayin niya yung kapatid ko. Alam mo, Draven, kung gaano ka-importante sa akin yung nakababata akong kapatid. Paliwanag ni client. Minamaliit mo yung kakayahan ko. Hindi makapaniwalang sabi ni Javen sa kaibigan. Hindi! Hindi syempre! Kung hindi naman pala, alam mong kaya kong gawin yun. I can handle him. Kung natatakot ka sa kanya, sa akin ka lumapit. Anong silbi ng pagkakaibigan natin kung hindi ka hihingi ng tulong sa akin? Ganun ba kababaw ang tingin mo sa pagkakaibigan natin, client? Seryoso ka ba? Napatakip si client ng mata niya bago tumalikod. Inis na pumikit si Javen. Ang mabibigat na paghinga lang niya at malalakas na higbi ni client ang nagpapaingay sa paligid. Sorry, Draven. Ibigay mo sa akin lahat, client. Alam niyang alam ng kaibigan niya ang ibig niyang sabihin. Poprotektahan ko yung kapatid mo. Umalis na si client sa opisina niya. Kinabukasan ay binalikan siya ni Zenith. Magkaibigan pa rin kayo? Nag-aalaga ka pa rin ng ahas? Hindi makapaniwala ang tanong ni Zenith nang malaman nitong nagtatrabaho pa rin si client sa kanya. Please, Zen. Stop. Tanga ka pala. Napailing na lang si Zenith sa kanya. Matagal na akong tanga. Simula nung nakilala kita. I have my reasons kaya hindi ko inaalis sa buhay ko si client. Naparito ka. Akala ko ba ayaw mo munang makita ang pagmumukha ko? Nag-angat ng tingin si Javen at tiningnan si Zenith. Pinatawag tayo ng boss. Irap na sagot ni Zenith. Sabay silang nagtungong dalawa sa hideout kung nasaan ang mafia boss. The King and Queen. Nandito kayong dalawa. Sabay pa talaga. Nakangiting sabi ng mafia boss na si Kian. Minsan nga ay nagtataka si Javen kung paano naging mafia boss ang lalaki. Mukha itong mahina, malambot at masiyahin. Pero hindi pala ito magandang galitin. Yung nakangiting mukha ni Kian ay mask lang nito. Madilim pala ang tinatago rin itong sikreto. Ipapa-DNA test namin ang anak mo Zenith kay Javen. Nanlaki ang mata ni Zenith sa kaba dahil sa narinig kay Kian. Huwag na nating idamay ang bata rito. Pakiusap niya. Kung hindi nga anak ni Javen si Desiree, wala kang dapat ipag-alala. Bakit parang kinakabahan ka? Hindi naman si Javen ang ama ng anak mo, hindi ba? Malalim ang titig ni Kian kay Zenith na para bang binabasa nito ang dalaga. Paano kapag tumanggi ako? Paano kapag bangkay ng anak mo ang daling ko, imbis na ang resulta ng DNA test? Nakangiting tanong ni Kian. Kian! May pagbabantang tawag ni Javen sa mafia boss. Huwag mo nang idamay ang bata. Papayag ako sa DNA test. Huwag mo lang sasaktan yung bata. Nang matapos ang usapan nila ay nagulat na lang si Javen nang sinapak siya ni Zenith sa may parking lot. Ang sakit nun ah! Napahawak si Javen sa panga niya at hindi makapaniwalang napatingin kay Zenith. Bakit hindi mo siya pinigilan? Ako ang ina ni Desiree. Ako magdidesisyon.
Galit na singhal sa kanya ni Zenith. Para namang mapipigilan natin si Kian. Saka bakit ka ba nababahala? Hindi ko naman anak si Desiree, di ba? Nakangising tanong ni Javen. Posisyon kong nasa panganib dito, Javen. Paano kapag nag-error o mali ang DNA test? You mean, paano kung naging positive ang DNA test? Ganon? Malakas na natawa si Javen bago niya seryosong tiningnan si Zenith. Kung posisyon mong inaalala mo, ako ang aalis, Zenith. Sumama si Javen kay Zenith papuntang Batangas upang sunduin si Desiree. Tito? Tito Pogi! Malakas na sigaw ni Desiree nang makita siya nito. Bad po ba ako? Bad girl po ba si Desiree? Hindi, baby. Hindi. Hinaplos ni Javen ng likod ng bata na umiiyak sa bisig niya. Bakit po? Hindi na po kayo dumadalaw dito. Sumisinghot pa si Desiree. Nakaramdam si Javen ng kirot habang pinagmamasdan nitong umiiyak, ngunit natawa siya nang makita ang itsura ng bata. May tumubo na pong flowers dito, Tito Pogi. Bumaba si Desiree bago siya nito hinila papunta sa hardin. Nagstay si Javen ng ilang araw doon para makipag-bonding sa bata. Para bumawi sa mga araw na hindi sila nagkasama. Babalik na tayo bukas, Zenith. Nasabi mo na ba kay Desiree? Tanong ni Javen kay Zenith nang matapos niyang ihatid ang natutulog na si Desiree sa kwarto nito. Ayoko. Itatakos ko si Desiree kay Kian. Hindi pwedeng madami yung anak ko sa kalokohang to, Javen. Pero mapanganib ang posisyon mo. Inis na napasabunot si Zenith sa sarili niyang buhok. Bakit pa kasi kailangan pang mangyari to? Bakit kailangan pang masali ang anak ko? Bakit ka ba takot na takot kang malaman nila na anak ko si Desiree? Nag-angat ng tingin si Zenith dahil sa sinabi ni Javen. At paano ka nakakasiguradong anak mo si Desiree, ha? Natawa si Zenith sa kabaliwa ni Javen. Dahil wala ka ng iba pang inibig simula nung maghiwalay tayo. Napatigil si Zenith sa pagtawa. Paano nabuntis ka na ibang lalaki kung ganun? Hanggang kailan mo itatago sa akin na anak ko siya? Hanggang kailan mo lulunukin yung sarili mo, Zenith? Iniwan mo ko, Javen. Mahinang sabi ni Zenith. Niloko mo ko. Pinagmukha mo akong tanga. Hindi kita iniwan. Ikaw yung bumitaw. Hindi kita niloko. Ayaw mo lang pakinggan ang mga paliwanag ko. Tapos naging kasalanan ko pa, Zenith? Hindi makapaniwalang sabi ni Javen. Dahil sa'yo kaya ako nagsumikap. Dahil sa'yo kaya ako pumasok sa mundo mo. Naging mafia queen ako dahil baka sakaling maintindihan kita kung bakit mo ginawa yun. Pero napamahal ako sa ginagawa ko at ayoko nang bitawan to. Hindi nag-sink in sa utak ni Javen ang mga sinabi ni Zenith. Naging mafia ka dahil sa akin? Lutang pa rin na tanong ni Javen. Simula nung maghiwalay tayo, sinubukan kong pumasok sa mundo mo para maintindihan kita. Pag-amin ni Zenith. Oh God. Okay, ito na. Yung babae na nakita mong kapartner ko ng gabing yun. She's my cousin. Nakaupo siya sa hita ko nun dahil may misyon kami. Siya yung pinili ko dahil komportable ako sa kanya at isa pa, pinsan ko siya. Walang mali siya. Paliwanag ni Javen. Ako lang yung nagbigay ng mali siya. Alam kong pinsan mo siya. Nagsisi ako nun. Pero dahil wala na tayo, pinanindigan ko na lang yung kasinungalingan na nagloko ka. Mas madali yung paniwalaan. Kesa ang nagkamali ako sa paghusga ko sa'yo. Kung sakaling lumapit ka sa akin nun, kaya kitang tanggapin. Hindi ako magdadalawang isip. Hanggang ngayon, Zenith, tatanggapin pa rin kita. Dahil ikaw lang, wala nang iba. Hinaplos ni Javen ang pisngi ng dalaga. Unti-unting pumikit ang mga mata ni Zenith. Lumapit palalo si Javen. Bumaba ang haplos niya sa leeg nito nang magkadikit ang labi nilang dalawa. Nagising sila kinabukasan nang maramdaman ng pag-alog na higaan nila. Tito! Mommy! It's morning na po! I already pack our things! Matinis na sigaw ni Desiree. Tumagilid ng higa si Javen at hinila si Zenith palapit sa kanya para mayakap niya ito. Good morning. Hinalikan niya ang buhok nito. Itinulak ni Zenith ang mukha ni Javen palayo rito. Nandito si Desiree. It's okay lang po, Mommy. Kinikilig pa na sabi ni Desiree. How about my kiss, Tito? Yumuko si Desiree at lumapit kay Javen. Hinalikan ni Javen si Desiree sa pisngi.
Naghanda na silang tatlo para sa biyahe nila pabalik. Nang makarating sila, ay pinasyal muna nila si Desiree na halatang nag-e-enjoy sa bawat lugar na napupuntahan nila. You're Desiree, right? Malambing na tanong ni Kian sa bata. Opo. Magalang na sumagot si Desiree dito. Kinuha na ni Kian ang bata. Hinawakan ni Javen ang kamay ni Zenet dahil kanina pa ito nanginginig. Hindi niya sasaktan si Desiree. Don't worry. Umalis na silang dalawa doon. Dinala ni Javen si Zenet sa bahay niya dahil mas malapit ito sa kanya kaysa sa bahay ng dalaga. Nakaupo sa may sala si Zenet habang nagtungo naman si Javen sa kusina para magluto. Nilibot niya ang tingin sa loob ng sala para libangin ang sarili. Wala ka pa ring pinagbago, no? Napatingin si Zenet sa may likod niya nang may magsalitang babae roon. Remember me, Zenet? Ako si Darlene, pinsan ni Javen. Yung babaeng dahilan kaya kayo nagkahiwalay. Oops! Bago ka pa mag-isip ng kung ano dyan. Nandito ako dahil may kinuha kong important documents na itinago ko sa bahay niya. Umupo si Darlene sa katapat na upuan ni Zenet. Nice to meet you again, Zenet. Maayos na ba kayo ni Insan? Tumango siya. Medyo maayos na. Sagot niya. Napansin mo siguro na walang pinagbago sa bahay niya, no? Siyempre, ikaw kaya nagbago nito. Ayaw niyang alisin lahat ng pinakalman mong design sa house ni Insan para maalala ka daw niya. Nung araw na yun pala. Pasensya na ha. Umiling si Zenet at ngumiti sa sinabi ni Darlene. Alam ko ng lahat. Naiintindihan ko. Pasensya na at nadamay ka pa. Nakangiting sabi ni Zenet. Ilang saglit pa silang nag-usap na dalawa bago nagpaalam na si Darlene na aalis na ito. Kumain si Zenet nang matapos si Javen sa pagluto. Nakatulog din siya pagkatapos dahil sa pagod. Nang magising si Zenet ay hapon na, kaya pinakain muna siya ni Javen. Bakit hindi mo na lang aminin kay Kian na anak ko si Desiree? Napatigil si Zenet sa tanong ni Javen. Manganganib ang posisyon ko, Draven. Mahinang sagot ni Zenet. Ako ang bababa. Huwag mong alalahanin ang posisyon mo. Ako ang aalis. Hinawakan ni Javen ang kamay ni Zenet at malambing na hinalikan ang likod ng palad nito. Inihatid ni Kian si Desiree bago ito umalis pagkatapos. Nanood silang tatlo ng movie nang gumabi na. May mga snacks pa sa mesa. May pizza, popcorn at juice. No alcohol! Napatigil si Javen sa pagkuha ng can of beer na pinandilatan siya ni Zenet. Binalik niya ang beer at humalik kay Zenet. Hindi na po. Malambing niyang sagot. Pinasyal nilang dalawa si Desiree kinabukasan. Banding rin nila bilang magpamilya. Ilang araw ang lumipas nang pinatawag silang dalawa ni Kian. Napahigpit ang kapit ni Zenet sa kamay ni Javen. Lumabas na ang result ng DNA test. Binigay ni Kian ang dalawang papel kay Javen at Zenet. Lumaki ang ngiti ni Javen nang mabasa ang resulta. It's positive. Anak ni Javen si Desiree. Napatingin si Javen kay Zenet nang marinig niya ang pag-iyak nito. Niyakap niya ito at pinakalma. Kinuha ni Javen ang isang sulat at binigay kay Kian. Ako ang bababa sa posisyon. Mahinang sabi ni Javen. Javen, wag na! Pagpigil ni Zenet sa kanya. Ako na, Zenet. Gusto ko rin bumawi sa anak ko. Ilang taon nang nasayang, Zenet. Malambing na sabi ni Javen para pakalmahin ito. Tinanggap ni Kian ang sulat bago ito binasa. Halos buong buhay mo ay nilaan mo rito, Draven. Pero para dito ay kaya mong magsakripisyo? Kilala mo ko, Kian. Kapag nagmahal ako, sagad. Natawa si Kian at tumango. Kaya sagad-sagad din kaya may nabuo kayo ni Zenet. Tinapon ni Javen kay Kian ang DNA test result kay Kian. Mas lalong lumakas ang tawa nito. Congratulations! Tumayo si Kian at nakipag-handshake kay Javen ay kinataka ni Zenet. Anong nangyayari? Bulong ni Zenet kay Javen. Nag-congratulate siya dahil tatay ako. Sagot ni Javen bago ito tumawa. Walang aalis, walang magsasakripisyo. Huwag ka mag-alala, Zenet. Tawang sabi ni Kian. Matagal ko nang alam ang nakaraan yung dalawa kaya wala kayong matatagong sikreto sa akin. Pero dahil ayaw mong malaman ni Javen na anak ni si Desiree, kaya ginawa ko tong DNA thingy na to. So, hindi mo pinapaalis si client bilang kaibigan mo? Dahil alam mong plano nila? Tanong ni Zenet kay Javen.
Wala akong alam dyan sa kumakalat niyong past. Nagtaas kamay si Kian. Totoong trinaydor ako ni client, pero may rasyon siya. Kaya niya ginawa yun, at naiintindihan ko ang rason niya. Hindi pa tayo tapos, mahal ko. Hinawakan ni Javen ang kamay ni Zenet. Saktong bumukas ang pintuan at pumasok si client. Ito ng lahat ng impormasyon. May binigay itong makapal na papel. Si Emil ang nag-utos sa akin. Emil? Yun yung taong tumawag sa akin at nagpanggap na kidnapper ni Desiree, di ba? Kunot noong tanong ni Zenet. Siya nga. Kaya niya ginawa yun dahil gusto niyang mahuli kayong dalawa na magkasamang inililigtas ang anak ninyo. Pwede niyo yung gawing ebidensya. Akala niya kasi kapag nalaman ng mafia boss na ang mafia king at ang mafia queen ay may pass at may anak ay mga nganib ang posisyon ng mga ito. Tinarget niya si Javen dahil akala niya madali lang ito mapapabagsak. Paliwanag ni client. Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala kay Emil. Kumindat si Kian sa kanilang dalawa. Gulat na gulat pa rin ang soon-to-be misis mo, Javen. Tawang turo ni Kian kay Zenet. Sinong hindi matatawa sa mga nalaman ko? Natatawang sabi ni Zenet. Ito na nga yan, Zenet. Kaya nagkaiwalay ang organisasyon ng dalawa ay dahil sa dalawang tao na dati ay nagmamahalan. Puno talaga ng peace at love dati. Mag-asawa kasi ang king at queen. Walang may alam na dahilan kaya sila nagkaiwalay. Nagulat na lang ang lahat na nahati ang malaking organisasyon. Kung dati ay nahati ito dahil sa pagmamahalan ng hindi magandang katapusan, ngayon naman ay mabubuo ulit ang organisasyon dahil sa dalawang tao nagmamahalan. Huwag kayong maghiwalay na dalawa ha. Baka mahati na naman to. Pagbibiro ni Kian. Parang nabunutan ng tinik si Zenet sa narinig mula kay Kian. Napayakap siya kay Javen at isiniksik lalo ang sarili sa binata. Umalis na nga kayong dalawa sa harapan ko. Kung ayaw niyong bawiin ko ang posisyon ninyo. Ang sakit niyo sa mata. Natawa silang dalawa bago umalis na roon. Baka magbago pa ang isip ng mga ito. Napayakap si Zenet sa anak niya nang mahigpit nang makauwi sila. Ngumiti si Desiree at niyakap pabalik ang mama niya. Let's bonding. Picnic tayo kasama si Tito Pogi mo. Malambing na sabi ni Zenet sa anak. Yay! Masayang sigaw ng anak. Malakas na natawa si Zenet dahil pati si Javen ay nakisali sa pagtalon. Naghanda na silang tatlo para sa picnic nila mamaya. Nag-bake si Desiree habang naghahanda na mga lulutuin si Zenet. Tumulong naman si Javen sa paghiwa ng mga sibuyas. The wheels on the bus goes round and round, round and round, round and round. Sabay silang tatlo na kumakanta ng nursery song habang bumabiyahe patungo sa destinasyon nila. Maraming mga tao ng pagkarating nila. Inayos na rin nila ang carpet nila bago sila umupo roon dala ang kanilang basket. Naglaro agad ang mag-ama ng habul-habulan habang si Zenet ay inaayos na ang mga pagkain. Nang mapagod ang dalawa ay dinaluhan siya nito sa carpet. Kumakain ng hotdog si Desiree habang si Javen naman ay yumakap sa kanya sa likod. Baby Desiree, may sasabihin si Mami sa'yo. Malambing na sabi ni Zenet. Pati si Javen ay napatingin sa kanya. Curious sa sasabihin nito. Gusto mo bang makilala ang daddy mo? Ramdam ni Zenet ang pagpisil ni Javen sa kanyang bewang. Ah, kilala ko na po. Hihi. Mahinhin na tumawa si Desiree. Si Tito Pogi po si Daddy. Alam ko na po, Mami. Hindi ko lang po muna sinabi sa'yo dahil baka ayaw niyo pa pong malaman ko eh. Tsaka, secret po namin yun ni Daddy Draven. Bigong tumingin si Zenet kay Javen na natatawa lang sa kanya. Sinubsob ni Javen ang mukha niya sa leeg ni Zenet. I love you. Mahal na mahal ko kayo. Anito sa kanya. At siya na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Secret Past of Mafia. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli! Paalam!